worship? Sa mga aklat po ng awit, Kabanata 78, mga talata 1 hanggang 9. Ito po ang salita ng ating Panginoon sa Magandang Balita Biblia. Kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. Ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Verse 3, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay nahayag. Magkaingay na may galak, lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, kayong lahat ay umawit, at si Yahweh ay purihin sa ating mga tugtugin. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ng tambuli, magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Umugong sa palakpakan pati yaong karagatan, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Si Yahweh ay dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagmahal, Diyos na nagliligtas. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po ay wagas, dakila, at tapat magpakailanman. Panginoon, sa gabing ito, ikaw po ay aming iniimbitahan, Lord, sa aming pagsamba. Sasambahin ka po namin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, ikaw ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na hindi nagmamaliw, Diyos na hindi nagbabago kailanman. Tapat ka, Panginoon, sa bawat sa amin. Sa kabila ng hindi kami tapat sa iyo, Panginoon, ang puso niyo po, Panginoon, ay itinitibok niyo po sa bawat sa amin. Panginoon, ang gabing ito, samahan niyo po kami na ang bawat puso namin ay maging banal mong tahanan. Maghari ka, Panginoon, sa bawat puso namin, sa buhay namin, sa aming sambahayan, O Panginoon. Nawa dakilang Diyos ang gabing ito, makapagbigay sa iyo ng kapurihan, ng karangalan, at ang aming pagsamba, Panginoon, ay inaalay po namin sa iyo. Dalayan ko po, Panginoon, ang iyong lingkod, na ang kanyang mga bibig, Panginoon, ay mag-declare, Lord, ng iyong katwiran, ng iyong katapatan. Ang kanyang puso, Panginoon, ay siyasatin niyo po ang mga banal. Maraming salamat po, Panginoon. I declare victory, O God. I declare, Lord, your miracles, Lord, sa aming pagsambang ito, Panginoon. Maging sa aming mga kasama online, O Lord God. Pagharian niyo po ng kapayapaan, pag-ibig, at kagalakan. Let this place, Lord, let this platform be a holy platform, O God, because you are holy, and we are worshiping a holy God. Holy Spirit, may we encounter you, O God. Come, fall upon us, O God, and fill the atmosphere. This is my prayer, O God, my declaration. In Jesus' mighty name, I pray. Amen and amen. Yan. So, pray po, Panginoon, at tayo po ay nasa panahon, no? Ito po yung moment na ating sasambay ng ating Panginoon sa pamagitan po ng mga awitin. Praise God. Ito tayo po ay lumapit sa trono ng ating Diyos. Amen. At pagdibang natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. Amen.
magsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, magaliit ka at sa'yo ay lumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. So God. Tinutulog sa'yo. Ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
celebration ng salita ng ating Panginoon, at at the same time, of course, tonight, this day is a celebration of Mother's Day. And shout out po sa lahat ng mga mother and their physical, spiritual. Yan, happy Mother's Day po sa inyong lahat. At mamaya po ay tingnan natin po yung connection nito pong ating message ng Lord sa Mother's Day. Of course, siyempre, gusto kong i-connect yung message ng Panginoon sa gabi pong ito sa pagdiriwang din po ng Mother's Day. Sige po, tayo po ay saglit lang po na manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, we praise you, God. We honor you, we glorify your name, we bless your name. For you are so good, Lord. You are faithful God. You are awesome God. You are great God, Lord, sa buhay po ng bawat sa amin. So tonight, Lord, ay tuloy po na po kami sa throne ng biyaya. At salamat, Panginoon, sa gabing ito as we come before the very throne of your grace para sa iyong message for tonight about sa amin. Bless your servant, O God. Ang salita mo, Diyos, ay mangusap po sa bawat sa amin. Ang salita mo, Panginoon, ay maghari sa buhay ng bawat sa amin. And right now, Lord, we are super excited, super expectant na mga pangako mo, salita mo ay ang aming panghahawakan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, and tulungan mo po kami, Lord, na mensahe for tonight ay maging pagpapala po at magkaroon ito ng katotohanan sa aming pong buhay. Thank you, Jesus. To you all the glory, honor, and praise in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Right. Ito, yung message po ng ating Panginoon for tonight, may title po na Standing Strong in Every Season. Ito, no? Standing strong in every season. At yung ating pong text, ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sa New International Version. Ang sabi po dyan, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ipagdagdag po ng Diyos ang kanyang pagpapala po sa atin sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Muli po, a blessed, joyful, victorious evening, peaceful evening sa ating lahat. At alam po ninyo, ang buhay po natin ay sinasabi natin parang panahon, no? Ang buhay natin ay may season. May tag-init, may tag-ulan, may bagyo, at may mga araw po na tinatawag ko sobrang ganda naman. May mga season na, masaya tayo, blessed tayo. Kaya sinasabi natin, ang buhay natin minsan is going well. Yung mga season na gusto natin. Pero meron ding season na parang ang bigat-bigat ng lahat. Diba? May problem, may sakit, may pagkukulang, may mga dinaramdam, may mga problema, may mga disappointment. So yun po yung tatawag natin mga season ng buhay po natin. Pero ngayon pong gabi, mayroong isang tanong sa atin. Tanong ito sa bawat isa po sa atin. Ito po yung tanong. Paano tayo mananatiling matatag sa lahat ng season ng buhay? So yun po yung magandang tanong. Pagbulay-bulayan natin ngayong gabi at sasagutin naman, siyempre, ng banal na kasulatan, kung paano tayo nanatiling matatag sa lahat ng season ng buhay. So, magandang tanong yan. Kailangan ay makita natin yung kasagutan, hindi sa ating sariling karunungan, hindi sa mga tao, hindi sa paligid, hindi sa mga kung sino-sino, kundi mismo po sa banal na kasulatan, makita natin yung kasagutan itong tanong, paano tayo mananatiling matatag sa lahat ng season ng buhay. Dahil po kalooban po ng Diyos para po sa atin ay, alam po, hindi tayo kabago-bago, diba? Hindi tayo madaling matinag, alright? Kundi tayo po ay maging strong, steady, at steadfast. Wow, 3S, SSS. Strong, steady, and steadfast. Diba yung gusto natin, no? Kaya po sabi po sa 1 Corinthians 15:58, kung babalikan po natin, sabi po doon ulit, therefore, stand firm, let nothing move you. Okay? So, kaya po ngayon pong gabi, pag-uusapan natin kung paano tayo magiging matibay sa bawat season ng
ang buhay natin. Lalo na po as we celebrate Mother's Day, yan. Tingnan natin paano ba ang mga mothers, mga nancies, no? Na magiging matibay ka sa bawat season ng buhay natin. Right, tingnan natin, may apat na prinsipyo na nakikita natin para natin makikita yung season ng buhay natin. Number one, stand firm in your faith. Ito po yung number one. Okay? Stand firm in your faith. So ito po yung foundation nitong 1 Corinthians 15 na binasa natin, 58. Okay? Stand firm in your faith. Ibig sabihin po nito ay manindigan ka sa pananampalataya, pagtungkulay mo sa Diyos kahit ano pa ang mangyari. Tama po? So yan po yung prinsipyo, no? Manindigan ka, right, sa pananampalataya mo sa Diyos kahit ano pa ang mangyari. Wow, ganda nito mga kapatid, no? Magandang prinsipyo, magandang maging panuntunan ng buhay natin, no? Kahit may problema, no? Huwag kang matitinag. Tama? Amen? Kahit may duda o takot sa buhay natin, kumapit ka pa rin kay Lord. Tama po? Hindi ka dapat kumapit sa patalim. Di po ba? Pero tayo kasabihan ganun na kapag gipit na gipit ka na, kapag medyo hindi na maayos ang finances, ang buhay natin, peligro, sabi nga natin, may tinatawag na kapit sa patalim. Ibig sabihin, gumagawa ng sariling diskarte na hindi maganda. So, kahit may duda, may takot, kumapit ka pa rin, kalino, kay Lord. Amen? No? Kahit hindi mo maintindihan ang mga sitwasyon sa buhay po natin, sa pamilya natin, okay? Magtiwala pa rin po tayo sa Kanya. Yan po yung prinsipyo ibinibigay sa atin. Stand firm in your faith. Okay? So, i-break down po natin itong salitang stand firm in your faith. Stand firm, sabihin, tumayo ka ng matatag, hindi umatras. Yun po yung sabihin niya. Simple definition ng stand firm. In your faith, ibig sabihin po, sa paniniwala mo sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Right? Sa madaling salita, kapatid mo kaibigan, mga minamahal, kahit anong season ng buhay mo, ayan, tandaan po natin, kahit anong season po ng buhay natin, panalo man o pagsubok, manatili kang matibay sa Diyos. Wow! So, ibig sabihin, in season and out of season ng buhay mo, alright? Okay, may problema, okay, may masaya, may success, may failure, okay, ibig sabihin, kahit anong season ng buhay mo, panalo man o pagsubok, manatili kang matibay sa Diyos. Amen? Hallelujah. So, halimbawa, kapag may pinagdadaanan ka, okay, kapag may pinagdadaanan po tayo, tapos parang wala nang maaninang pag-asa, instead na subuko ka, sasabihin mo, Lord, hindi ko man nakikita ngayon, pero nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Wow! Yan po yung magandang litanya, magandang prinsipyo na panghawakan na, Lord, hindi ko man nakikita ngayon, pero nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen? Yan po ang tunay, ibig sabihin, yan po ang tunay na standing firm in your faith. Mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, ang unang susi po, alright, ay matatag na pananampalataya. Ang faith mo, ang foundation po ng buhay natin. Right? Gawin mo po na ang foundation ng buhay mo ay ang pananampalataya. Right? Kung mahina ang foundation, alam natin yun, ano? Kung mahina ang foundation, kahit konting bagyo lang, babagsak ka agad. Alam niyo po ngayon, konting kwento lang. Ako ngayon ay nag-start ng gardening. Doon sa roof deck namin, kasi may roof deck kung bahay, kung go shed, tawag namin dito sa bahay ng go shed. Sayang yung space, tapos may mga pasuko doon na malalaki. No? So, in-impress sa akin, Lord, bakit kaysa nakatiwang-wang doon, may mga pasuko naman, mag-gardening o magtanim ng mga iba't ibang mga pananim. So, nagtanong-tanong ako, nag-google ko yun, nag-chat GPT pa ako, ano ba yung mga foundation para maging maayos, mabuti, maganda ang pagtatanim. Siyempre, sinabi niya yan, step 1, step 2, step 3. No? So, kailangan daw sa foundation ng pagtatanim, una, dapat maganda yung soil na ilalagay mo. So, may
gardening. So kailangan ko po mag-research yan ng mga initial foundation, yan po, no? Paano po magtanim. So yun po yung sinasabi natin, ano, na kailangan sa standing firm in your faith, kapatid, ang susi ay matatag na pananampalataya. Ang foundation ng buhay natin ay ang pananampalataya. Kung mahina, sabi ko nga po, kung mahina ang foundation, kahit konting bagyo, di ba? Konting problema, okay? Eh, babagsak ka agad. Okay? Alright? Magbabackslide agad. Huwag naman ganun, ano? Okay lang umiyak, okay lang malungkot. Dahil may mga problema ka. So, it's part of emotion, part of our feeling. Pero hindi ibig sabihin, magtatapos ka doon. Kaya po, mahalaga na ang foundation ng ating buhay ay yung pananampalataya. Pero tandaan po natin, kapatid kaibigan, ang faith hindi po nakabase sa nararamdaman mo. Yan, no? Right? Hindi po ang faith hindi nakabase sa nararamdaman mo, feeling o emotion. Nakabase ito sa katotohanan po ng Diyos. Amen? So, minsan po, hindi mo nakikita po ang sagot. Tama po? Minsan parang tahimik si Lord. Pero, hindi ibig po sabihin man noon na wala siyang ginagawa. Kaya po sabi po sa Hebrews 11:1, sabi po doon, faith is what? Confidence in what we hope for. Kaya kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka pa rin. Okay? Sa Ilocano, sabi doon, jakpati, jakita. Sa atin, mga Pilipino, may kasabihan tayo, to see is to believe. Di ba? To see is to believe. Kailangan makita mo muna bago maniwala. Pero faith is what? You believe first in you will see. Kaya sabihin mo, Lord, kahit hindi ko makikita, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen? So that's principle number 1. Stand firm in your faith. Number 2, no? Stay focused on your purpose. Yun. Stay focused on your purpose. Ibig sabihin po nito ay manatili kang nakatutok sa dahilan ng buhay mo. Ano ba dahilan ng buhay? Ano ba purpose ng buhay mo kung bakit ka nilikha ng Diyos? Alam niyo, kapatid, kaibigan, mahalaga na nadidiscover natin ang purpose ng buhay natin. Dapat alam mo kung ano ang layunin ng buhay mo. Kahit maraming distraction, problem dito, problem doon, tao, pressure dito, stress dito, balik ka lagi sa purpose ng buhay mo. O kahit pabagal po ang progress, ituloy mo lang ang purpose ng buhay mo. Alright? Kahit may ibang mas nauuna, umaangat, gumaganda sa buhay mo, huwag kang maihigit. Huwag kang maihigit. May sariling plano po si God para sa iyo. Diba? Sabi po sa Ecclesiastes 3:11, He makes all things beautiful in His time. So may season, ang bawat mga tao may season din para sa iyo. Amen? So, ibig sabihin po, itong stay focused ay huwag mawala ang atensyon sa pananampalataya. Tuloy lang sa pananampalataya. On your purpose, ibig sabihin, sa plano at layunin ng buhay mo, ibigay ito sa Diyos. Okay? Kung meron tayong mga prayers, may mga plano, mga purpose, tayo isuto sa Diyos. Ibigay sa Diyos. Alright? So, huwag kang maligaw, okay? Tutok ka lang sa plano ng Diyos para sa buhay mo. Amen? So, may goal ka na, mag-serve kay Lord, pero na-distract ka sa ibang bagay kasi na-inlove ka. Nakakita ng pogi. Ayan, So, natin initit ko kay Lord, di ba? Sa ministry kay Lord. Tapos, medyo na-distract ang paningin mo, yung puso mo, tubibog-tibog, nakakita ka ng medyo, na-distract ka sa ibang bagay. Sa bisyo, pressure, friends, sa ibang mga bagay. Instead na sumuko, sabihin mo, Lord, ibabalik ko ang focus ko sa purpose mo para sa akin. Alam niyo po, mahirap kapag na-out of focus tayo, nawala tayo doon sa naisin ng Diyos sa atin. Kung ano na ginagawa mo, hindi mo alam kung ano na ang nangyayari sa Lord, pero kailangan tayo nandoon sa plano at purpose ng Diyos para sa atin. Kaya, kung sakali man tayo po ay dumating sa punto na parang out of track na yata ako, parang wala ng purpose ang buhay ko. Well, kapatid, kaibigan, sabihin mo lang, Lord, ibalik mo po ang focus ko sa purpose mo para po sa akin. Yan po ang tunay, na staying focused on your purpose. Manatiling nakafocus sa purpose mo. Maraming distraction po sa buhay, tama po?
minute, tama? Lahat po tayo, no? Lahat tayo, wala siyempre. Maraming distractions po sa buhay. No? Social media, comparison, opinion ng ibang tao, pressure ng mundo, sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon, sa government, etc. Sa mundo. Ang dami po. No? Minsan, napapatingin tayo po sa iba. No? O kaya, inuumpara na natin yung iba. Bakit sila gano'n? Bakit sila gano'n? Ganyan. Bakit kami ganito? Bakit may success sila? Kami wala. O, ang dami mo ng mga bagay na maaaring kinukumpare ang sarili mo sa iba. Pero po ang totoo, ito po totoo, hindi mo kailangan makipag-compete. Tama? Amen? Sabi mo sa sarili mo, hindi po kailangan makipag-compete. O hindi mo kailangan makipag ang sarili mo sa iba. Kailangan mo lang mag-commit sa purpose ni Lord sa buhay mo. No? Sabi sa Philippians 3:14, di ba? Hindi ko nalagay dyan, pero favorite verse na ito. One of my life verse, Philippians 3:14. Sabi ko, I press on toward the goal. Hindi sinabing I compare. Hindi yung po sinabi ni Pablo, no? Hindi sinabi niya I compare, kundi I press on toward the goal. Ibig sabihin, tandaan, focus fuels what? Faithfulness. Kung focus ka, nagiging fuel ito sa iyong kapatan mo sa Diyos. Kung focus ka, hindi ka basta susuko. Tama? Yan po ang maganda sa mga taong focus sa focus ng ating Panginoon. Number 3, speak life with your words. Mahalaga po ito. Speak life with your words. Faith-filled speech. No? Ibig sabihin nito po ay gumamit ka ng mga salita na nagbibigay ng buhay, pag-asa, at encouragement. No? Hindi paninira o negativity. Kilala mo ba kayo mga nega? Tao? Mga taong palagi ang tingin sa buhay, sa mundo, sa sarili, kahit sa sarili, hindi mabuti, hindi maganda. Kaya meron na rin siya sa salita niya, sa buhay niya. Sa halip na magreklamo, kapatid, magpahayag ka ng faith. Amen? Sa halip na manlait, mag-encourage ka. Tama po? No? Sa halip na puro daw, mag-declare ka ng pangako ng Diyos. So, speak life, ibig sabihin mo, let's simple breakdown. Ito simple breakdown itong speak life with your word. Speak life, ibig sabihin magsalita ng mabuti, may pag-asa, may pananampalataya. Amen? With your words, ibig sabihin, sa bawat sinasabi mo, may impact, pwede makabuo o makasira. Alalahan mo rin yun, yung mga salita natin, ay really makabuti o makasira, o makapag-bless, o makapag-curse sa mga tao. Sa madaling salita, ang bibig po natin, gamitin mo para magpalakas, hindi magpahina. Amen? Alright. Hawakan mo yung bibig mo. Sabihin mo, bibig. Gagamitin kita para magpalakas, hindi magpahina. Amen? So, imbis na sabihin, wala na to, wala nang pag-asa to, wala nang wala talaga. Hindi na ito mangyayari. Hindi ko na kaya. Yun pang worse. Give up na ako, wala nang mangyayari. Pag yun, sabihin mo, kaya ko to sa tulong ng Diyos. Amen? By God's grace. No? Kaya ko to by God's grace. Imbis na ang pangit ng buhay ko, ang pangit-pangit ng sitwasyon, ng buhay ko, ng pamilya ko. O sabihin mo, may plano ang Diyos at may magandang mangyayari. Remember, no? Yung salita mo, yung words mo, ay mahalaga po yun. No? Yan ang tunay mo na speaking life with your words. Nagdi-declare ka, kapatid, ng truth, ng katotohanan, at hindi lang feelings or emotion. No? So kapatid, bantayan mo ang mga sinasabi mo. Bantayan mo ang bibig mo. No? Bantayan mo ang mga salita mo. Minsan, alam nyo, tayo mismo po ang nagpapahina. Alam niyo ba yun? You are not aware, o baka hindi po kayo aware, minsan, tayo mismo ang nagpapahina, no? Sa sarili natin. Right? Dahil sa mga salita natin. Kung sinasabi mo, hindi ko kaya, wala nang pag-asa, nandito na lang, okay, anong mararating? Yan ang sinasabi mo, yung dinideclare mo sa sarili mo. Pero sa Proverbs 18:21, kapatid, ano sabi po ng Proverbs 18:21? The tongue has the power of what? Life and death. No? The tongue, ang bibig daw natin, salita natin, has the power of life and death. So, ngayon, mamili ka, kapatid, ayon sa
Proverbs 18:21. Dahil mo, pilihan mo, power of life or power of death. Of course, power of life. Amen? Sabihin mo, power of life. Power of life sa aking family, sa aking asawa, yan, sa mga mamsis, yan, no? Sa ating mga ministry, sa ating mga negosyo. So, power of life. Ibig sabihin, my power, kapatid, ang bibig mo. Amen? Sabi mo nga sa bibig mo, my power ang bibig ko. Pwede kang mag-build up, kapatid, kaibigan, o mag-break down. Yan po yung katotohanan, no? Kaya po sa speak like words, either mag-build up ka o mag-break down ka dahil sa sinasabi. Kaya po, instead of speaking fear, kapatid, instead of speaking fear, speak faith. Okay? Instead of negativity, what? Speak life. No, sabihin mo kapatid. Okay? Sabihin mo, no? Sabayan mo ako, I will speak life, hope, and victory. Again, sabihin mo with conviction. Sabihin mo, I will speak life, I will speak hope, and I will speak victory. Amen? Oh yes, hallelujah. Number 4 and last, no? Stay strong through struggles. Woo! Ang tindi nito. No? Recently lang, dumaan kami sa ganitong mga situation. Stay strong through struggle. Hello? Lahat tayo, lalo ngayon. Mother's Day. I can feel you. Of course, hindi naman ako mother. Pero, may mga struggles. Kaya ang message sa atin, especially as we celebrate Mother's Day tonight, but today, stay strong through struggles, mga mother, mga nancy. Ibig sabihin nito po ay manatiling matatag kahit dumadaan ka sa hirap, problema, pagsubok sa buhay, etc., etc., etc. Amen? Kahit mabigat po ang pinagdadaanan mo, kapatid, kaibigan, mga mamsis, huwag nang bibitaw. Amen? Kahit pagod ka na, mga mamsis, mga mother, nanay, kahit pagod ka na, ituloy pa rin ang laban. Amen? Kahit walang nakakaintindi, umapit ka pa rin sa Diyos. Alright? Stay strong. Ibig sabihin po, the simple breakdown means manatiling matatag, hindi sumusuko. Amen? Sabi mo sa sarili, hindi susuko ito. Never. Okay? Tignan mo. Yan, alam niyo yun, yung power of words. No? Sabi mo sa sarili mo, hindi susuko ito. Never. Amen? Through struggles, ibig sabihin, kahit nasa gitna ng problema at pagsubok, ibig sabihin, sa madaling salita, hindi ka sinusukat, kapatid, ng hirap mo. Kaya dito ko hindi ka sinusukat ng hirap mo, kundi ng katatagan mo sa gitna nito. No? Di ba may pinagdadaanan ka sa pamilya. Wala, naman po tayo, aminin natin. No? Tayo po, dumadaan, may pinagdadaanan sa pamilya, finances, o personal life, ministry, no? Pero sa halip na sumuko, sabihin mo, Lord, mahirap man ito, pero magpapatuloy ako, kasama ka. Hallelujah. Yan po ang tunay po na staying strong through struggles. Manatiling matatag kahit may struggles. Hindi po maiwasan ang problema, amen? Hindi maiwasan ang problema, hindi pwedeng sabihin natin, minsan yung prayer natin, sabihin, Lord, sana accept mo ako sa problem. Lord, sana wala akong problema. Hindi po pwede yun. Hindi pwede yun, na tayo po na-accept yung problema. Sa halip na sabihin natin, Lord, huwag mo akong bigyan ng problema, ma-accept ako sa problema. Your prayer must be like this, Lord, in the midst of problems and difficulties of life, bigyan mo po ako ng lakas, ng tibay, okay? Stay strong through struggles. Yan po ang magandang pananaw sa problema. Sabi po sa James chapter 1, verse 23, the testing of your faith produces what? Perseverance. Right? The testing of your faith produces perseverance. Yung pinagdadaanan po ngayon, pinagdadaanan po natin ngayon, yan po ay training yan. Dali mo ba yun? Training po yan. Ano mga pinagdadaanan natin sa buhay? Training, preparation po yan, process po yan. Ano po? Parang po, tandaan mo ito, kapatid, kaibigan, mga minamahal, mga kababayan. What you're going through is what? Preparing you or training you for what you
susuko. Okay? Huwag tayo susuko. Now, ano po ang relationship? Sabi ko nga po, ano ang relationship ito sa Mother's Day? Ating mga mother. So, siyempre, gusto ko pong i-connect itong ating message, Standing Strong in Every Season. Relationship to our Mother's Day tonight. In Corinthians 15:58, ulit sabi doon, motherhood is one of the clearest pictures of what it means to stand strong in every season. Ito yung sabihin. In seasons of joy, mothers rejoice with their children. Amen? In seasons of struggle, they keep going even when they're tired. In seasons of waiting, they pray, believe, and trust God. In seasons of sacrifice, they dig without expecting anything for in return. Yung mga mothers, yung mga moms, mga nanay. Just like what in 1 Corinthians 15:58 says, being what? Steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Mothers live their out daily kahit walang spotlight, kahit walang applause, they remain faithful. So this Mother's Day, again, mga mothers, next slide please. This Mother's Day, we honor not just what mothers do, but who they are, women who reflect God's strength, faithfulness, and enduring love in every season of life. Picture, next slide. So, yan. Yay! Shout out sa ating mga mothers. Sa ating mga mothers. Yan. Alright? So, shout out sa inyo. At mabuhay kayo kung gusto nyo. Maging maligaya sa buhay ninyo. Mga mamshis. At lahat ng mga mamshis and mothers out there. Happy Mother's Day po sa inyo. So, ngayong Mother's Day, hindi lang natin pinagdiriwang ang mga sakripisyo at ginagawa ng mga nanay. Tama po? Kundi pati ang kanilang pagkatao bilang mga babaeng may takot at pagmamahal po sa Diyos. Ipinapakita po nila ang lakas, katapatan at walang pupas po na pag-ibig ng Panginoon na paraan ng kanilang pag-aalaga, pagtitiis, at pananalangin para po sa atin, sa ating pamilya. So, sa bawat season ng buhay, especially for our mothers, may sayaman o pagsubok, okay? Patuloy silang nagiging inspirasyon at pagpapala po sa marami. So thank you very much, mga mamsis, mga mother. God bless you all. At lahat ng inyong mga prayers, sacrifices, with tender love and care, we thank you, we love you. Ang Diyos ang magpapala sa inyong lahat. So in conclusion, sa mga kapatid, sa bawat season ng buhay, sa conclusion po tayo. So tingnan natin yung question ulit. Balikan natin yung question. In conclusion. Pero, paano tayo mananatiling matatag sa lahat ng season ng buhay? Well, kapatid, conclusion, mga kapatid, sa bawat season ng buhay, ito yung mga tinalakay natin sagot sa tanong. Okay? Number 1, stand firm in your faith, stay focused on your purpose, speak life with your words, and stay strong through struggle. S. Ayan, magaling tandaan. Ang apat po na S. Stand firm in your faith, stay focused on your purpose, speak life in your word, and stay strong through struggle. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Tayo po lumapit sa trono ng Diyos, and let us pray. And I would like to pray this prayer of declaration sa bawat sa atin. Let us pray. By God's grace, we will stand strong, O God, in every season. Our faith is firm, our focus is clear, our words are powerful, our spirit is strong, our service is faithful, and our life will shine for glory and for the Lord. Kung ikaw po, kapatid, kaibigan, mga mamsis, mga mother, ay dumadaan marahil sa mabigat na season ngayon. Pakiramdam mo, pagod ka na, gusto mo nang tumuko, kapatid, let us come before the very throne. Lumapit ka sa Panginoon, sabihin mo, Lord, palakasin mo ako. I want to stand strong again. At ang pangako ng Diyos, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pagwala. God promised, no? Never leave you nor forsake you. No? So, kapatid, may ginagawa ang Diyos sa bawat season ng buhay natin.
So Lord, Ama, sa pangalan ni Jesus, I release strength over your people right now. Let every tired soul be refreshed. Let every broken heart be restored. Amen. Let every dry spirit be revived. Lord, ituin mo po ang bawat sa amin, especially our mother. Mula-mula hanggang paa, punuin mo sila ng iyong presensya. Lord, tonight I speak life, I speak fire, I speak revival over each of us. Yung apoy na nawala, marahil binabalik ng Diyos ngayon. Yung passion na namatay, marahil binubuhay muli ngayon. Your calling, your purpose na maraming hindi mo makita, hindi mo mahanap, pinapaalala ngayon sa iyo ni Diyos. Hindi ka matatapos na mahina, kapatid. Hindi ka matatapos na sugatan. Hindi ka matatapos na talunan. You will stand strong. Amen. You will rise again. You will shine for the glory of God. Hallelujah. So sabay-sabay natin ideklara, hindi ako susuko. Sabihin mo, hindi ako susuko. Hindi ako uurong. Ako ay lalakas sa Panginoon sa bawat season ng buhay ko. Ako ay manatiling matatag. Ako ay maglilingkod ng tapat at ako ay magniningning para sa kalulatian ng ating Lord, this is our prayer. This is our declaration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po tayo dito ngayong lahat para po sa ating final blessing. Pagkitagapin po ang final blessing ng ating Panginoon. May the Lord strengthen you to stand firm in every season of life, through joy and triumph, victories and waiting season. May your faith remain unshaken, your heart steadfast, and your hope anchored in Christ. And may the grace, peace, and strength of God empower you to keep moving forward, knowing that your labor in the Lord is never in vain. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. So again, thank you very much. Yeah, nasa final blessing na tayo. Tapos na po tayo. At thank you very much po again sa ating pong mga kasama sa join for tonight for our online worship Global Harvest Worship Ministry. So God bless everyone. Shalom. And see you again by God's grace. Bye-bye.